Mali pa. Opo. Oo, katulad niyang arrest warrant. Yung ICC mismo walang alam. Hindi nila makumpirma. Walang makakumpirma. Sinabi na ni Kaufman, di ba? Ano sabi ni Kaufman doon sa arrest warrant? That is a product of Remulla's fertile imagination. Ayun. Fertile, ibig sabihin, masustansya. Ang kanyang kasinungalingan. Oo, ang imahinasyon niya, ang utak niya ay fertile. Opo. Ibig sabihin, ang fertile, di ba? Oo. Kapag ikaw ay nagtatanim, maraming tumutubo. Ayun. Ano bang ginagamit? Di ba, ibig sabihin, mataba yung lupa, di ba, fertile. Oh, yun Yung nga. kay utak ni Remulla, fertile. Ano bang ginagawang pataba? Di ba, dumi ng hayop? Oh. Fertile yung imagination niya kasi marami, di ba, ginagamit yung pupo ng manok, di ba? O pataba, di ba? Pupo yun eh. Malapit na. Nagluluto na si nanay eh. He's full of it. OMG. Hindi naman. Anyway, ako naman kasi, ang ibang tao kasi nagtatanim pilit ng kasinungalingan sa kung ano-anong mga gusto nilang mangyari. Yung gusto po ninyo is gusto ninyo. Hanggang doon na lang po tayo. Ngayon, yung aming tunay na paniniwala, doon po kami. Huwag nyo nang ipilit na kayo po ay maging tama sa mata ninyo. Hindi po sa mata ng Diyos. Kami po sa mata ng Diyos gumagawa ng tama. Yun lang, sir. Wala naman tayong ginagawa nga, katulad ng sinabi ko na hindi nasusulat. Opo. Sumusunod lang tayo sa mga utos ng ating Ama. Kasi minsan may mga kapatid din tayo na nagkakamali kayo ng pinaniniwalaang tao. Parang iniisip nyo, doon na lang. Wag naman. Ay, hindi kasi nga wag naman po. Ka-Juvie, maraming disinformation na kumakalat. May tumawag nga sa akin, sinabi, uy, hindi pala tuloy yung sa EDSA. Ha? Sino nagsabi? Nasa isang website daw noong chief ng PNP. Wala namang ganong sinasabi. Nila yung information. Pati yung kay Bato de la Rosa. Alam mo, bilib din talaga ako dyan kay Remulla. No? Hindi alam ng kahit sino. Yung DOJ alam. At saka bakit nakikipag-ugnayan siya sa DOJ para magpakalat lang ng maling balita? Di ba? He is the same Remulla na nagsabi na uuwi na si Teves noon. Di ba naghintay yung mga reporter sa airport? Ano nangyari? Walang Teves. Hindi kasi sa ayaw natin at sa gusto, marami pong bayarang media at bayarang vlogger. Yan po, kayo po yan. Alam nyo po yan sa puso ninyo na kaya kayo gumagawa ng kasiraan ng ibang tao para po kayo ay bayaran. Kami bayaran dili. Walang problema yun sa amin maghanap kayo. Walang problema sa amin maghanap kayo kung sinong tao, politiko na nagbigay ng pera sa amin para yung agenda nila ay kanilang aming isulong. Wala po. Kung anong sinasabi namin dito sa programang ito, yun ay dahil sa aming paniniwala. Wala po nang tinatanggap kahit kanino, kahit administrasyon, kahit oposisyon. Kahit na may wala nga kami tinatanggap kahit ano rito kahit na, hindi, attorney, kahit na may tinatanggap yung ibang tao na kasiyahan nila yun, na tinatanggap nila yung para lang manira ng tao, hayaan na ho natin sila kasi tao lang din naman. Gusto nilang mamuhay ng may pera. Kami naman, gusto rin naman namin. Pero wag nyo ho kami ipares dun sa mga nakikita ninyo na kamaliang, maling-mali. Kasi alam mo, attorney, minsan, pag nagbasa ka, parang totoong-totoo yung mga sinasabi. Tapos, disinformation sikat pa yung nagsabi, pero hindi natin alam. Baka na ginamit lang yung pangalan niya dahil marami ho ngayon ginagamit yung pangalan kahit hindi totoo. Di ba yung itinanggi kahapon? Di ba nandito tayo? Yung iniulat ni Sexy News Hunk na si Daryl Justin. Yun, isa pa yun. Na itinanggi ng punong mahistrado na siya ay nagbigay ng pahayag tungkol doon sa di umano'y arrest warrant laban kay Senator Rolando de la Rosa. Sabi niya, wala akong sinasabing gano'n, pero kung matitignan mo yung website, akala mo, totoong-totoo na sinabi niya, hindi pwedeng dakpin, kailangan dumating sa Supreme Court, hindi dapat dinadala sa ibang bansa si Senator de la Rosa. Yan ay paninira lamang para makompromiso o ma-corner yung ating Supreme Court. Wag kayong do not believe everything you read, mga kasama. Lalong-lalo na ngayon sa
panahon ng artificial intelligence. Yan. Alam mo yung AI, dati yan, ibang kahulugan niyang AI eh. Ano po? Artificial insemination. Totoo, di ba? Oh my God. Oo, yung in vitro fertilization. Ayan, opo. Pwede rin sa mga hayop yan, di ba? Yung artificial insemination. Tsaka hindi, attorney, mag-ingat din kayo kasi pati boses nyo nagagaya. Oo. Tapos pinipilit alamin kung ano yung mga personal mo, gagayahin din nila. Alam nyo, nakakapagod, attorney, actually. Pero sana po, lakasan pa natin kalooban natin. Whether ano man ang relihiyon nyo, maniwala kayo sa sarili ninyo. Mas importante yan. Kasi pag hindi na kayo naniwala sa sarili nyo, may tatak na ho kayo. Ayun, no? Yun na yun. Mabigat, no? Mabigat Pero na alam yun. mo, ito lang ang sinisiguro ko sa iyo. Opo. Mayroon silang isang bagay sa akin na hindi nila magagaya. Yung akin sex appeal. Hindi nila magagaya yun. Kala ko Akin lang yun. Kaya nga, ang nag-iisang Yung. Mr. Ayan. Sex appeal. Yan. Oh, totoo yan. Marami talagang sex appeal ang mga taong gaya mo. But, pero attorney meron nga ako dating crush Talaga, ang lakas ang sex appeal niya. Pero nung Baka kamag-anak ko yun. Baka nga. Hindi. Tayo naman ho ay maging masaya na lang ho tayo. At saka una-una, nawala ho yung bagyo. Hindi sa kung ano pa man. Sa lakas po yan ang panalangin nating lahat. Ano man ho ang inyong paniniwala. But sana po, tulungan natin ang mga nangangailangan. Yan. Nangangailangan, hindi na po, wag na ho magsiraan kasi tapos na ho, ninakaw na ho ninyo. Yung ibang nanonood dyan, nanakaw na ho yata ninyo. Yan. Kasi hindi naman natin maano pa kung sino talaga yung totoong magnanakaw. Alam mo, nangyari yan sa bayan ng Israel noon, kaya nagalit ang ama. Di ba? Mababasa natin sa Mikas 3, ang talata ay 3. Eto yung mga katiwalian ng mga pinuno sa Israel. Na yun ang nangyayari ngayon. Eto ang nasusulat At sinabi ko, makinig kayo lahat ng mga pinuno ng Israel. Katarungan ang dapat ninyong pairalin. Yes. Ngunit ayaw ninyo ng mabuti. At ang nais ninyo'y kasamaan. Parang pinapatamaan itong mga pinuno natin ngayon. Hindi naman po lahat yung ibang mga tiwali dyan. Binabalatan ninyo ng buhay ang aking bayan. At unti-unting hinihimay ang kanilang laman. Mabigat, Kinakain ninyo ang kanilang laman. Binabakbak ang kanilang balat, binabali ang mga buto at tinatadtad na parang karneng iluluto. Ganyan ang ginagawa ng mga tiwali sa mga taong bayan. Katakot naman. Darating ang araw na kayo'y dadaing kay Yahweh. Ito ang pinapatukuyan nito, yung mga tiwali. Ngunit hindi niya kayo tutugunin. Hindi niya kayo pakikinggan dahil sa inyong mga kasamaang ginawa. Yan ang warning ng ating Ama sa mga tiwali. Darating ang araw, sila ay mapapahamak, hihingi sila ng tulong, hindi sila tutulungan ng Panginoong Diyos. Tama. Attorney, yan ang mangyayari isingit sa kanila. natin to si Catirso. Martin Romualdez ka naman. Hindi po, sabi ni Catirso Peralta kasi, ito po'y paalala, hindi lang po sa akin, sa atin pong lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, no? Alam nyo, maganda ho na meron hong ganitong mga paalala sa tweet-tweet na. Make it a habit to talk more about blessings than burdens. Gratitude changes the posture of our heart. It shapes our perspective and opens to God's goodness all around us. Yan, Godspeed. Kaso mo, maraming nangyayari ngayon sa atin. Yes, burden yung yan. pahirap na ginagawa nitong ating mga tiwali. Pero may kawakasan yan, attorney. May kawakasan. At huwag tayong susuko. Dapat naman. Ano man yung marinig nating hindi tama o hindi maganda, siguro talbog sa kanila. Kasi ang totoo, sila ho ang gumagawa ng kasamaan. Hindi naman ho tayo. Sige po. Pero ito ito magandang mungkahi rin ito mula kay dating Senate President at ngayon Senador Chis Escudero. Okay. Kasi sabi niya, di ba, ang daming
mga donasyon pag kalamidad. Yes. Pati yung mga calamity fund, di ba? Nagmamadali yan, nire-release, di ba? Natataranta, magdadala ng pera. Sabi niya, meron siyang minumungkahi na Donation Transparency Act. Yun. Oo, ano itong Donation Transparency Act na minumungkahi ni Senator Chis Escudero? Ito ay anong tawag dito? Ang purpose nito, naglalayon. Yun ang hinahanap ng word kanina. Okay. Na magkaroon ng transparency at accountability sa lahat ng mga dinodonate sa gobyerno sa panahon ng kalamidad. Oo. Ano yung attorney? May resibo pa? Hindi, ito nga kasi siyempre, hindi natin masabi. Oo. At hindi natin maaalis dahil nga dito sa flood control. Alam nyo, itong flood control na ito ang epekto nito parang yung Dengvaxia. Natatandaan mo yung Dengvaxia? Opo, yes. Noong ang daming namatay sa Dengvaxia at ngayon nga may mga nakademanda. Kaso mo yung isang nakademanda, si Congresswoman Garin, ay nakabalik sa Kongreso. Pero may pending case po yan. Kami po nagdemanda. Yung Citizens Crime Watch ay nangyari, parang napraning ang mga tao. Na hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ng pamahalaan na nakawin yung ating binibigay dyan. Ayun, kasi ninanakaw yung flood control, damay-damay. Di ba ngayon, ayaw na magpabakuna ng dengue. Oo, o kaya minsan parang outbreak ng dengue. Sabi niya, eto ang mga donasyon. Opo. Either galing sa ibayong dagat o dito lang sa ating bayan ay dapat na magkaroon ng accounting. Ayun. Yan, dapat may report yan. Pwede, sinong nagbigay, sinong tumanggap, saan napunta. Yan. Para transparent. Alam mo yung Office of the Vice President? Opo. Maganda yung sistema niya na may resibo kang natatanggap na official. Na ito yung natanggap nyo. At ayaw nila ng cash. Mahirap nga naman yung cash Tama. Gusto nila pagka calamity, yung mga kailangan pwedeng gamitin. Tubig, delata, di ba? Mga kumot. Opo. Yan. Yan ang mga gusto nila. Maganda yan. To minimize corruption. At nakalagay dito, kung ito ay magiging batas, lahat ng donasyon ay hindi pwedeng kung saan-saan lamang ideposito o dalhin. Dapat lahat ng donasyon ideposito sa bangko sa ilalim ng account ng Bureau of Treasury. Yung Treasurer of the Philippines. Meron yan, di ba? Nakapirma sa pera natin yan kung sinong treasurer, di ba? Iyan ang kasama dyan. At kung ang mga donasyon ay manggagaling sa ibayong dagat, iyan ay dapat na may clearance sa Office of the President. Gustong malaman kasi kung ano yung source ng funding sa abroad, di ba? In the same way na hindi pwedeng mag-donate yung mga foreigners sa mga kampanya, siguro may mga konsiderasyon to kung bakit ganito na kailangan na may clearance yung mga foreign donations. Yan. Alam mo, maraming magagandang mungkahi sa ating Kongreso, sa ating when I say when I say Congress naman, yan naman both kasi ang Congress of the Philippines is composed of two chambers, diba? Kaya bicameral tayo. Yes, sir. The upper chamber or the chamber of the Senate and the House of Representatives. Ayun. Yan. Tama. So yun po ang nangyayari dito. At eto mamaya may ipaliliwanag tayo magandang mungkahi. Sige po. But in the meantime, alam nyo, isang hindi maganda na nakikita ko, baka natatabunan na nitong mga usapin sa ating flood, etc. Bago dinadivert pa kung saan-saan, arrest warrant, pati dolomite. Pambihira naman kayo. Ang problema nasa flood control Lumindol, bumagyo, nasalantang lalawigan ng Cebu, dolomite! Ano ba naman klaseng mentalidad ito? Yan yung utak na naiwanan. Naiwanan sa kung saan. Kasi kung talagang nag-iisip po kayo, hindi ganyan yung mga salita nyo. Oo.
Yung Dolomite mas dihamak na nakabuti pa kaysa dun sa dati Ayun na hindi naman. pa ho nagagawa. Hindi, baka gusto lang ibalik yung basura. Grabe Sila naman. na lang magbalik ng basura. Hindi, Huwag na lang akong idamay. Pero attorney, utak nila is basura. Kasi kung malinis ang utak ninyo, hindi nyo titirahan yung Dolomite Napaganda nga di ba? Yung basura ang utak nyo, Sabi sorry. nga ni Chris Aquino, Sorry na lang, no? Di bali hong mapintasan na basura, pero yung basurang maayos na pinanggalingan ay tama naman. Alam pero mo, yung basurang utak, mahirap po yun. ang problema dito kay Ridon, bumagsak yata yung utak niya sa pisngi niya eh. Bakit Kaya po? ganun eh. Lumaylay. Ganun itsura niya. Hindi, attorney ha. Well, pasensya na kayo. Damdamin ko lang po yun. Wala akong kinalaman ng station na to at wala akong kinalaman si Attorney Topacio. Sige, murahin mo si Damdamin Ridon. ko lang. Ako Hindi. pala siya. Kasi, dapat bigyan natin ng gratitude o pagpapala yung mga taong nakagawa ng maayos. Oo, At kung kayo naman po ay mukhang basura sa inyong kinauupuan, Masyado ka namang harsh. wag naman ho sana. Kasi alam nyo, Sobrang harsh ka naman. hindi ko kilala yung mga tao doon sa Manila, pero tingnan ho ninyo ang difference noon at ngayon. Yan ho, tingnan ninyo. Ngayon, yung mga ghost